So what is up mga toys? Ito na naman tayo sa panibagong araw na nandito tayo sa Pinas. At ito nga napag-desisyon namin ni Mrs. na bumili kami ng tanghalian namin, ng ulam na kakainin namin. At ito nga yung motor ko, sobrang dumi. As in grabe. Grabe yung dumi. Kasi syempre nag-uulan, ilang araw na nag-uulan dito. Kaya di tayo makapaglilinis. At ito nga nakita ni Mrs. na kapit ko yung camera ko. Sabi niya siya na daw magkakapit para makapag-record ako ng maayos. Pinakita ko naman sa kanya na may magnet tong camera ko, kaya pwede idikit. At ito na nga, biyahe na tayo. Yan, napakaganda kasi ng view dito sa amin pag sobrang, alam mo yun, hindi gaano mainit, hindi rin gaano malamig. Pero yung panahon kasi ito yung nagdadala eh. Tsaka ang sarap lang sa pakiramdam yung panahon na ganito na hindi mainit. Kaya nga sinabi ko kanina, talagang ang sarap lang sa mata. Tapos ang dami pang mga palay, daming mga tanim dito sa lugar namin, sa barangay namin. So, ang ganda lang tignan. At ito na nga, pinagdidiskusyon na namin ni Mrs. kung ano yung uulamin namin. Kasi namimili kami kung tilapia ba o galunggong. Sabi ko, hindi pa ako nakakain ng galunggong, ilang buwan na. At ito nga, napagdesisyon na namin kung ano yung pangalawang partner ng galunggong. Diba kasi karaniwan galunggong tsaka ampalaya. Pero na-suggest ko sa kanya, sabi ko, itlog na lang o kaya talong, tortang talong. Sabi niya, oo nga masarap yun. Kaya ayun, ito, biyahe-biyahe muna. Kasi tagal ko na rin din nakapagmumotor. At syempre na-miss ko lang din tong motor ko na to. Ayan, ewan ko kung pwede ba ako maging motovlogger. Pero di ko rin alam. Siguro tsaka na tayo magmo-motovlogging na yan. At ito na nga, at medyo malayo-layo pa tayo. Kaya kwento-kwentuhan muna tayo. Kasi tagal ko na rin din napagmumotor, ilang buwan na rin. Parang taon na rin yun, nakalipas. Kaya ito naisipan ko may content, yung pagmumotor dahil ito rin talaga yung passion ko. Kaya nga ito, pinibilisan ko na, pinas forward ko na. Ayoko mainip kayo. Kaya ito, bilisan natin kasi ayoko rin maabutan ng ulan, ayoko magkasakit. Dahil pag nagkakasakit ako, maarte talaga, as in matindi yung sakit ko. Tumatagal ng linggo o kaya ng araw. Kaya ito. At na-traffic pa nga. Tapos ito si Mrs. kinurot ako. Sabi niya, huwag ka nang sumingit dyan, papadaanin naman tayo niyan. Sabi ko, hindi yan, sige. Tama nga siya, hindi nga kami pinasingit. Kaya balik kami dito sa linya. At ito na nga, naghahanap namin mabibili ng galunggong. Maulan kasi ngayon, di namin alam kung meron nga ba. So dito kami unang tumingin. Sayang lang hindi ko maipapakita dito sa video dahil nakalimutan ko ibuhayin. So ito, tumigil na kami dito sa loob na to. Ewan ko kung anong tawag dito eh. Kaya ito, bumili na si Mrs. ng itlog na pula. Siya yung naka red na jacket. Naghahanap siya ng talong para sa partner ng galunggong. Nakabili kami. At sayang nga lang hindi ko na videohan yung pagluluto niya. Kasi ito rin yung na-miss ko sa kanya eh. Yung magluluto siya, tatanungin niya ako, di, ano bang gusto mong kainin? Anong gusto mong ulamin? Sabi ko, ikaw na bahala mi. Tapos kahapon ko lang din naalala na di pa nga ako nakakain ng galunggong. Favorite kasi namin yun ng daddy ko, ng kapatid ko. Favorite namin yun. Talagang yung tostang-tosta. Tapos kakainin mo yung ulo, yung malutong. Shit, bababad mo sa suka, Sarap nun. At ito na nga, traffic kasi dito talaga sa Tarcan dito sa Baliwag. Ewan ko ba bakit ganito lagi dito. Stoplight na siguro kailangan dito eh. Tsaka grabe rin yung lubak. At ito, binabaybay na namin ulit pa uwi ng bahay dahil nga ayaw namin mabasa ng ulan dahil mahirap na, may bata kaming kasama. Ayaw namin magkasakit para safe na rin na at hindi makahawa. At ito nga, baybay na natin to. At habang binabaybay nga namin pa uwi, pinagdidiskusyon na namin ni Mrs. kung anong klaseng luto ang gagawin niya sa galunggong. Sabi ko, mas masarap yung pritong-prito talaga. Gaya nga ng sinabi ko kanina, masarap yung malutong yung ulo, tapos ibababad mo sa suka yung sausawan.
Gusto ko maggalunggong ulit habang ginagawa tong video na to. Kasi nga masarap talaga siya lalong umuulan. Kasi personally, ako gusto ko talaga yung prito eh. Bihira lang ako magdisabaw pag maulan na ganito. Pero sabi ko sa kanya, ay ganun lang yung gawin niya. Para naman masarap. At ito na nga, binabaybay namin. Siyempre nagkikwentuhan din kami mag-asawa habang nagmamaneho ako. At para mawala yung dull moment na habang nagdadrive, alam mo yon. So lagi namin nililibang yung sarili namin. Kahit kaming dalawa lang lagi, magkasama, kahit di namin kasama yung anak namin, lagi kami nag-e-enjoy kada alis namin kahit saglit lang yung pupuntahan. Dahil ang daming pinagkikwentuhan, kaya nga tama yung sinasabi na kayong dalawa lang ng mahal mo sa buhay o ng asawa mo magkakwentuhan habang buhay. At ito nga, nakasalubong namin itong mga aso na to. Bigla ako naalala yung trabaho ko sa Canada. At na-miss ko rin, kaso syempre tapos na yung chapter ko na yon. At focus muna ako dito sa chapter ng buhay ko, kasama yung asawa ko at syempre yung anak ko. At ito na nga, pauwi na tayo. At na nostalgic lang sa akin tong lugar na to. Kahit ilang buwan akong nawala, syempre naging parte na rin to ng buhay ko. Itong daan na to, lahat na nasa paligid ko, syempre na-miss ko to sobra. Kasi hindi naman ako gaano nakakita ng ganito sa Canada eh. At wala lang, masayang masaya lang ako dahil nakauwi na ako. Kasama ko yung asawa ko, yung anak ko. Ito, nakakapag-content na rin ako kahit papaano. At ito nga, ang ganda nitong paligid namin, itong nasa kaliwa ko, sobrang ganda niyan. Kaso nga lang, itong clip na to, medyo narangan lang nitong mga dahon na to. Kaya ito kaming dalawa. So, hanggang dito na lang. Bye-bye!